guys. Today we're going to Manjuyud Sandbar. So maaga kami ngayon, gumising kami ng 4 AM, then at least 5:30 makaalis kami ng Dumaguete going to Manjuyud or Manjuyud. Tapos doon kami nakukuha ng boat going to the island. So see you there in Manjuyud Island. We are walking now towards the bus station ng Ceres papuntang Manjuyud Island. So, nasa likod lang namin yung bus station. So, ayan yung Go Hotel kung saan kami nakatira. So, hanggang mamaya kaming gabi dyan. Tomorrow, we're going to check out. Sa likod lang talaga ng Go Hotel ang bus station or transport hub. May mga vans. Ito dito area, may mga buses. So, may puntang Manila, and also Bacolod and other. Going to Bacolod. Yung sa unahan may Cubao. Mula sa Dumaguete City hanggang sa Baes kung saan kayo sasakay papunta sa Manjuyud Sandbar ay aabutin ng 1.5 oras or mahigit pa. Binaba kami ng Ceres dito sa Baes. Kasi si Kuya hinantay na kami. May contact na kami doon. Gawa na yung conductor mismo nagsabi. Mula sa pinababaan sa amin sa Baes bus stop ng Ceres Bus, sinundo kami ng tricycle driver or habal-habal driver na kung saan siya ang contact ni Kuya upang hihatid kami sa Manjuyud Sandbar Port. Ito ay aabutin ng 10 minuto. So, ito yung Canibal Port. Dito kami sasakay ko. Manjuyud. Canibal Port. Dito sumasakay yung Manjuyud Sandbar. Iba nyo naman. So, may tayo dito sa tourism. Ito kami ngayon sa Canibal Port and nag-aantay kami ng bangka. Actually, 1 to 5 packs ay nasa 37 kasama yung dolphin watching and sandbar. Pero binibigay sa amin yung 4 kasi yun daw ang nakalinya. 10 taong capacity nun. So sabi namin, hanapan kami ng mas maliit na bangka and hopefully makita pa namin yung sandbar and also yung mga dolphins. Planning to see Manjuyud, medyo may kamahalan ha. So dapat maagang-maaga kayo to see the sandbar. Baka kasi wala na rin kayong abutan. And dolphin watching is also mahal. 1,000 ang ilalagdag nyo. Pupunan to, may mga dalang baon kasi mahal daw yung pagkain dun sa isla or sa sandbar. We're going now to the Manjuyud Sandbar. Ang problema dito, dalawa lang kami, aalog-alog lang kami. So this boat, pwede dito ang 10 katao. 10 to 15 actually. So, ang ano na lang is, if you are going to Manjuyud, ay dapat nag-package na lang ulit. Kung kayo lang mag-isa or dalawa lang kayo, mas makakatipid kayo kasi book na sila. But at the same time, pwede rin kayong kumuha na yung tour talaga na merong kasamang pagkain. Punta na tayo sa Manjuyud and tingnan natin, baka mamaya makita pa tayong dolphin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sandbar pero parang wala na. Sira-sira din yung mga kubo na dito. So, siguro dahil sa bagyo or whatever, ayan, ginagawa pa yung iba. Wala na, huwag na lang kayo magmalulot. Yan lang naman ang hapon. Nayahan yung 27 actually. So, ito na lang yung structure na maayos. The rest, wala na, sira na.
Dahil totally submerged na sa tubig ang sandbar at wala na talaga tayo nakatiting na naabutan, mag-enjoy na lang tayo na mag-swimming, mag-snorkel kasi napakalinaw ng tubig. Structure na bumaba ako sa may structure. Since malalakas ang mga nakakaraang bagyo, ang mga stilts o floating cottages dito gaya ng sa Maldives ay mga skeleton na lang ang nakikita ninyo. Meron na ang isang natitira, yun na lang ang medyo maayos pero the rest wala na siya. Also, you can do some water activities like banana boat ride at yung parang flying saucer. And also, kung wala pala kayong baong pagkain, yung boat na yan, nagtitinda yan ng mga pagkain na pwede nyong bilhan. Wala na kami maabutan or nakita ang sandbar, enjoy na lang natin. Nag-swimming actually ako. Tapos, hindi na lang kami manonood ng dolphin kasi no more dolphin watching kasi mahangin. So, hindi daw lalabas yung mga dolphin. Sasabayin ka kapag kalmado ang dagat. Okay, to be fair, late kami dumating, hindi namin naabutan ang sandbar, but, kailangan ba to or a must-see? I think no, kasi mahal ang boat. Unless nag-grupo kayo, marami kayo, and you will enjoy some of the activities and as well as swimming, snorkeling, yun lang. So, kapag dalawa lang kayo or tatlo, skip nyo na lang siguro kasi wala rin kayo makikita. Only the sandbar na wala nga. Tapos yung mga structure na sira ng mga bagyo. Kaya, wala. We will go back now to the mainland. Ayan, nakadaong na kami. Dahil walang sandbar. So, itong manhuyod ay hindi namin recommended kasi ang usapan 2.7. So, isang oras lang kami kalahati doon sa sandbar na walang sandbar ay sinisingil naman kami ng hindi daw 3.7 lang. Ano 3.7? 2.7 kasi dalawa lang kami. Hindi kami sana sasakay kung sabi nila kanina malaki yung boat. Yes, malaki yung boat pero ang usapan 2.7 kasi dalawa lang naman kami. So, I think hindi siya ka-recommend kasi unang-una wala ka nang makita doon maabutan. So, hindi nagtutugma ngayon yung tourism na tariff at saka yung mga nandun. Dahil sa hindi namin magandang karanasan sa Manhuyod, naisipan na lang namin na bumalik na agad sa Dumaguete City upang magpahinga sa aming hotel and lumabas later on. Guys, ngayon ay ready na kami, papunta na kami dyan sa labas to explore more of the Dumaguete side, yung Silliman University, the church, the boulevard, and kakain din kami kasi nakapag-freshen up na kami from our Manhuyod trip kaninang umaga. So, let's go! Kami sa Hukad, sa loob ng Robinson's Mall. So, ngayon lang kami kakain, 2 PM na from Manhuyod. Kain muna tayo bago tayo mag-explore ng city. So, we are here at Hukad. Ito yung pagkain namin. Cheese, ube, turon. We have the pochero, the lechon kawale, and panga. Siyempre, mayroong unlimited rice. So, mamaya ako malaman kung magkano to. Mura lang to dahil sa loob to ng Robinsons. We're done eating here in Hukad. So, alam nyo ba na napakasarap o pop na pop sa amin. Naubos namin yung lahat ng in-order. So, ibig sabihin, at saka 804 lang binayaran namin. Yun lang nakabill. Tapos, unlimited rice pa siya. So, ang galing. So, naglakad kami simula doon sa Robinsons going to Silliman University. Ngayon, nakikita na namin, malapit na kami. So, yan yung nasa likod kong banda, doon sa unahan. Yan yung park and katapat yun yung Silliman University. Along the way, nadaanan namin ang Dumaguete's Belfry or Campanaria. Ito pala ang pinakamatandang belfry sa Visayas na naitayo noong 1700s. Ito rin ang nagsisilbing piping saksi sa history and culture ng Dumaguete City.
Sa unahan ng Belfry Tower ay makikita ninyo ang St. Catherine de Alexandria Cathedral. Sa tapat naman ng cathedral ay ang park. Freedom Park ito. Ayan yung map ng Dumaguete. And also some history regarding sa liberation ng Dumaguete from the composite force of guerrillas. Mula sa parke, binaybay namin ang kalsada patungo sa Rizal Boulevard na kung saan dito kayo makakita ng iba't ibang kainan. Ganon din ang mga coffee shops, bar, at malapit ito sa Silliman University. Na bistro na isa sa mga pinupuntahan at binibilhan ng Sans River, of course. Katapat lang siya ng boulevard. Maliban dyan, marami rin ditong hotels na pwede nyong tirhan kung kayo ay nasa Dumaguete. Guys, still walking, going to Silliman. So malapit na kami. Nasa likod namin yung mga coffee shop. Tapos, side dito sa kabila, yun naman yung port nila and the boulevard. Then dito sa unahan nandiyan na yung Silliman. So this is Silliman University. Na-establish ito noong taong 1901. So ito yung Silliman University, isa sa mga oldest schools here in the Philippines. Sa tapat naman ng Silliman University, mahanap nyo yung port area. Yan. So guys, today is Sunday, so hindi kami makapasok sa Silliman University. We're trying to go to museum sana nila, pero wala, sarado. So sorry! Mula sa Silliman, tumawid na lang kami papunta sa Boulevard na kung saan matatagpuan or makikita ninyo yung Dumaguete sign or DumagetMe hashtag. Sa kami nakikita. Oh, yan. So, ito, Sister of St. Paul of Charters. Ayan, nakakita kami ng kalesa. Habang papagabi or papadilim, marami na kayo makikita mga nagtitinda dito sa kahabaan ng boulevard na kung saan makakita kayo ng pre-loved books, other items like bags, clothes, shoes, etc. and mga souvenirs. Dito lang yan sa kahabaan ng Dumaguete Boulevard or Rizal Boulevard. Marami rin dito nagpa-perform gaya nito and other groups na may kanya-kanya silang activity. Habang papagabi, mas maraming tao ang dumarating at marami ng turista ang nagpapapicture dito sa may Dumaguete. Tinapos namin ang aming gabi dito sa Sans Rival Bistro na kung saan pwede kang umorder ng pagkain at mga inumin. Thank you guys for watching my Dumaguete vlog. See you on our next adventure in Siquijor. On our next episode, join me as we explore the mystical island of Siquijor.